Alright, hi guys, this is Neil Poserio, and in this video po, ipapakita ko sa inyo isang work from home opportunity kung saan pwede po kayong kumita ng $5 to $20 per hour. Okay, so compute po natin $20 per hour, $20 per hour times 55 times 40 hours per week, 44,000 pesos po yan. Pag per month po, 176,000 pesos po yan. So, kung interesado ka pong kumita ng 176,000 each and every month, then keep watching this video. Alright, para naman po dun sa mga interesado pong matuto, mag-start from home, wala pa po kayong experience, wala po kayong skill, knowledge, or idea kung paano mag-start from working from home, then keep watching this video kasi maya-maya po after ko pong i-discuss itong job posting and magbigay ng mga tips, i-explain ko po sa inyo kung paano po kayo mag-start working from home. Meron din pong timestamp. Okay, kung excited na po kayong matutunan kung paano mag-start working from home and kumita rin ng 176,000 pesos. Alright, para naman po dun sa mga gusto pong mag-apply dito sa job posting na ito, nandiyan po yung first link po. Okay, click mo po yung first link dyan po sa baba and i-click muna po yan para makapunta ka na po agad dito. Okay, so ang hinahanap po ni client is Etsy POD shop expert. Okay, so basically magtatayo kayo ng isang POD o print on demand shop. Okay, so maya-maya po i-discuss natin yung job responsibilities and maya-maya ng konti magbibigay po ako ng mga tips. Okay, again, nandiyan po yan sa mga timestamp if gusto mo na pong marinig yung mga tips and yung mga job responsibilities. Okay, anyways, kaka-post lang po nito kahapon. Gagawan ko po sana ng video pero medyo busy po sa work. Okay, pero kukunti pa lang po nag-a-apply, 5 to 10 pa lang po ang nag-a-apply dito sa work na to. And wala pa pong ini-interview and wala pa pong nakikitang mga cover letter or yung mga love letter natin sa ating mga clients. Okay? Okay, so ito po yung mga job responsibility for this specific job posting. Okay? So basically po, tutulungan mo si client na mag-set up ng Etsy store. Pero most probably, naka-set up na yan. Ang gusto niya lang pong sabihin siguro is gagawa kayo ng logo, mga banner, mga ano pa ba, mga announcement, mga ganun po siguro. Ayan, ayan nga. Anyways, okay, and next is gusto niya na magbebenta kayo ng iba't ibang print-on-demand products. Mamaya, pag-uusapan po natin kung ano yung print on demand and ano yung mga iba't ibang klase ng print on demand products. Pero may mga idea na siya which are aprons, pillows, and poster. And ang provider nyo po is si Printify. So mamaya po i-discuss natin halos lahat po yan. Okay? So yun nga, basically gagawa po kayo ng banner. Huwag po kayo masyadong intimidate. Hindi po ganun kahirap gumawa ng banner. Okay? Shop title, shop announcement, message to buyers. 1 hour later. Client yan. So, i-discuss po natin yung mga pwede mong gawin dito. So, unang-una na po, i-discuss natin kung ano yung print on demand. So, again, if sinusundan mo po itong YouTube channel natin, medyo ilang beses ko na po na-explain kasi ito po yung parang pinaka-in-demand po na, isa sa pinaka-in-demand po na business sa Etsy. Kasi po, risk-free siya, walang inventory and walang masyadong capital po. Okay? Hindi naman 100% risk-free. Okay? Pero napakababa po ng risk kasi wala po ilalabas na milyong-milyong capital katulad po sa ibang e-commerce business po. Dito, ang gagawin mo lang po is gagawa ka po ng graphics mo. Okay? Yung graphics ngayon po, i-upload mo yan as a product listing po sa Etsy. Mamaya titingnan po natin Etsy. Now, kapag may nag-order po sa Etsy store nyo, if nakasync po yung store nyo sa Printify nyo po, madidetect po yan ng supplier nyo. And si supplier na po ang gagawa ng either pillow, apron, or mga damit. Siya na po maglalagay ng graphics na ginawa mo doon sa apron. And siya na rin po ang mag-send ng product mo kay customer. So, napakadali po ng buhay natin. Gagawa lang po ng graphics and product listing, and si supplier na po o si POD na po ang bahala na mag-send po sa ating customer. Okay? Ito po yung sinasabi po ni client na Printify. So, if medyo hindi ka po familiar sa Printify, maganda po na parang explore mo po siya ng konti. Okay? Gawa ka na account, kalikutin mo para familiar ka lang po. Kasi, di naman po kailangan na sobrang familiar ka po para ma-hire eh. Basta alam mo lang yung parang basic concept kasi pag-uusapan nyo rin po ni client yan kung paano gagawin nyo. So, in case lang na malakas po talaga loob mo, gusto mo mag-apply kasi may
may experience ka na po sa e-commerce either sa Amazon, Lazada, Amazon, Shopify, or eBay, and parang medyo naririnig mo si POD in case na gusto mo mag-apply. Okay, so ito po si Printify. Okay, siya po yung magpiprint ng mga design natin. Siya rin pong sisend po kay client. So basically, ganun po yung print on demand business. Kung gagawa ng graphics, may magpiprint ng graphics mo and may magsisend na rin ng graphics mo sa yung customer. So halimbawa $30 po yung damit or yung apron, $20 bayad mo kay supplier. So may $10 kang parang tubo. So, ganyan po yung parang pinaka-concept po ng print on demand. Huwag niyo po masyadong pakomplikaduhin. Okay? Okay? Ito naman po yung Etsy. Okay? Dito po daw kayo magpo-post, sabi ni customer. Kasi magandang-maganda kay Etsy. Sikat na sikat siya sa POD business, sa mga custom and personalized, mga handmade products, mga digital products, and so on and so forth. Ang maganda po kay Etsy, pwede mo pong i-personalize yung mga product listing nyo po. So, unique po yung product nyo para kay customer. Parang ganun. Hindi po katulad sa ibang e-commerce po, kung ano lang po yung nakita mo, yun lang po, hindi pwedeng iba-ibang design po yung nakalagay. Anyways, ang gusto daw po ni client is apron. Okay, so tama ba yung aprons for women? Okay. So tingnan po natin, apron. So ganito po yung parang gagawin nyo. Ganito po ito. Ito isang magandang klase ng print on demand. Pero ito po is embroidery. Okay, so baka hindi po yan. Okay? Usually mga ganito po, okay? Halimbawa, gagamitin for restaurant or kahit sa bahay lang, di ba? Ilalagay dito yung pangalan ni customer. Halimbawa, pangalan ni customer is Portia. So, EST or established since 2010 and then Portia's Kitchen, parang mga ganon. Mga ganito po. So, ganyan po yung mga pinaplanong gawin po ni client. Ano pa ba yung gusto ni client? Pillows, okay? So, magtingin din po tayo ng mga pillows. So, in demand po siya kasi nag-autofill po eh. So, ibig sabihin may mga talagang nagsha-shopping po. Malamang-lamang po ganito po yung gagawin nyo. Okay? So, again, ang gagawin mo lang po yung graphics and yung mock-up. Okay? Hindi po masyadong komplikado yan. Huwag nyo po masyadong pahirapan sarili nyo na kailangan marunong po kayong mag-painting. Hindi po. Okay? Nagagawa po lahat to sa Canva. And kung makikita nyo, sobrang simple lang po nung design. Canva and Creative Fabrica. Okay? Next po na gagawin nyo is yun nga, dapat isisync mo po yung Etsy store nyo. Dapat nakasync po yan sa Printify. So, either ituturo po sa ni client yan or dapat medyo familiar ka po, which is hindi rin po ganun kahirap gawin. Okay? And ano pa ba yung gustong ni client? Mga poster po. Okay? So again, parehas lang din po yan. The current images are AI generated artwork. Okay? So mas madali po yung gagawin nyo kasi through AI daw po kayo gagawa ng mga graphics. So basically, mag-aano lang po kayo dyan. Maglalagay kayo ng prompt. Halimbawa, create an image of a beautiful nito and ganon. Okay? Pero kung ako po yung mag-apply, okay, i-recommend ko po kay client na mas maganda po mga personalized. Okay? So, mamaya po sa tips babangkitin po natin. So, basically, yung po yung pinaka-job job responsibilities na gagawin mo po. And syempre, kailangan mong gumawa ng mga optimized na listing. Kailangan itong mga to po, ang ibig sabihin po na optimized na listing is kapag halimbawa nag-search ka ng isang pinapanap ni client. Poster. Halimbawa nag-search ka ng posters. Ang gusto po ni client is lalabas ka po dito sa first page. Kung hindi man sa first page, kung talagang sobrang galing mo na po, dapat mapalabas mo po siya dito sa unang line or second line. Ganyan po yung ibig sabihin ng optimized na listing. Ang isang optimized na listing po, dapat maayos ang title. Ito po yung title. Ito po yung title. And ito naman po yung mga mock-ups na tinatawag nila. Dapat maganda rin. Ang ganda po nito. Kaya actually bestseller pala siya. Okay, so maganda po siya. And dapat maganda rin po ang inyong description. So ito po yung description. Ang magandang description po is dapat halos lahat na ng questions and pwedeng itanong ng mga future customer nyo, dapat masasagot po dito sa description.
yan po ang basihan ng isang magandang description. Right? And ang dami pong nag-review in the last 24 hours. So, parang ganito po yung parang gagawin nyo para magkaroon lang po kayo ng idea. Alright, now naman po, bibigyan ko kayong mga tips and suggestion in case na mag-a-apply po kayo. Okay? Ang unang-una ko pong mabibigay na tip and suggestion is gumawa po kayo ng online portfolio nyo po. Doon sa online portfolio nyo po, ilagay nyo lahat ng hinahanap po ni client. Halimbawa, shop title. So, magbigay po kayo ng mga ilang suggestion po ng about shop title, mga shop announcement, and message to buyer. So, magbigay lang po kayo ng mga konting shop announcement, message to buyer, and so on and so forth po para ma-impress po si client. And again, if medyo may idea na po kayong gumawa ng mga POD products, gumawa po kayo ng mga sample na aprons po. Sample na designs for apron po, for pillows and poster. Mga tig sa 10. Pero kung talagang gustong-gusto mo po kumita ng 176,000, gawin mo po as many as possible na sample po para pag pinakita mo po kay client, ay, para kayong nag-love at first sight. and ikaw na po agad ang kukunin niya. Okay? And again, sabihin mo rin po kay client, okay? Based on my experience, sabihin mo gano'n na we can, although AI is very good at the moment, it would, I believe that Etsy is more on the custom and personalized touch, something like that, parang ganon. So I would suggest we'll still be doing AI generated artworks, but let's also do custom and personalized products as well. This will make our shop stand out even more. Ganon, okay? And gawa ka na rin po ng logo. Okay? In case lang na kailangan din ni client, yan, at least may maipakita kang logo and banner. Okay? So, lagay mo lahat yan sa online portfolio mo. And also, gumawa ka rin po ng mga sample na keyword or isang listing. So, ilagay mo po doon sa listing yung sample na product, description, and sample na title. Parang ganun. Doon sa mga ginawa mong mga aprons, pillows, and posters na graphic. So, ilagay mo rin doon para pag sinubmit mo kay client, mag-hug na lang kayo. And kikita ka na po ng 176,000. And again, pag nag-a-apply po tayo guys, although masarap pong kumita ng 176,000 pesos, ang priority pa rin po natin, okay, kapag nakikipag-usap po tayo doon sa client, ang iparamdam po natin na although gusto po natin kumita, ang first and foremost po na priority natin is matulungan po natin si client. Okay, na mapalago po yung shop niya na kumikita rin po siya, hindi lang po tayo. Pag naiparamdam mo po yan kay client, ikaw po ang makukuha and baback-upan mo pa ng napakagandang online portfolio. Siguradong sigurado po kahit baruk-baruk ka pong mag-English, kahit na mararamdaman po ni client yan. And kapag ang habol mo lang din po is yung sahod, mararamdaman din po ni client. Oo, siya di paramdam, okay? Okay, pero kidding aside po, napakalaking tulong po ng 176,000 po, okay? Pag ganyan po ang kinikita mo, hindi ka na po mag-aalala sa bills, makakatulog ka po ng maayos. Pag nag-SNR po kayo, 2 cart po itulak nyo na 10,000 po ang laman po nung card or higit pa, kayang-kaya nyo po yan. Kaya hindi na po kayo parang tinitingnan-tingnan sa SNR na, yan lang binili. Medyo dun di ba? Medyo paramihan ng binibili dun sa SNR. Anyways, wala pong mali sa SNR. Talagang ganun lang po siguro ang kultura natin. Okay? Anyways, hindi na po ikaw yung tinitingnan-tingnan na konti ang binili. Ikaw na po ang tumitingin. Okay? Anyways, and kapag may 3 or 4 na anak ka po, maginhawa na po ang buhay ninyo. Kahit mag-sports po yung anak nyo, nagta-taekwondo yan, or nagba-badminton, swimming, kayang-kaya na po, music, or kumakanta, kayang-kaya nyo na po pag meron po kayong 76,000 na kita monthly. What if mag-asawa pa kayo, parehas kayong nag-VA din, di ba? So, if OFW ka naman, again, makakauwi ka na po. Hindi mo na po kailangan magsakripisyo dyan. Dito ka lang po sa Pilipinas. Pwede po na mas malaki pa dyan ang kitain mo. Or possible na yung kinikita mo dito sa pagiging VA, mas malaki pa yung kinikita mo kaysa sa kinikita mo po dyan sa OFW. Ang kaibahan lang, kasama mo na po yung family mo.
Okay? Kung estudyante ka po, kahit mag-part-time ka lang, 88,000 po yan. Pwede mo pong pag-aralin yung sarili mo. Okay? So anyways, napakwento na naman po si Sir Neil. Kasi po nanggigigil ako dahil ang makakakuha na naman po nito pag di po kayo nag-apply is ibang lahi po. And gusto ko po sana tayong mga Pilipino pong makakuha nito para mas maraming Pilipino po ang mas masaya. Okay? Hindi na puro ibang lahi po. Okay? So mag-apply po kayo dito if kaya nyo po or if tingin nyo kahit konting parang qualified lang po kayo, itry nyo lang po mag-apply. Okay. Anyways, napahaba na po yung tips na binigay ko po. Hopefully, nakatulong mga tips na naibigay ko and hopefully, ina-encourage kita na mag-apply. Anyways, alright. Para naman po dun sa mga gustong mag-work from home din po, pero wala po pa po kayong idea or wala pa po kayong knowledge, wala pa po kayong skill, gumawa po ako ng course. Alright, and ito po yung course na ginawa ko, EDCVA Masterclass, kung saan ituturo ko po lahat ng kailangan yung matutunan. Katulad na lang po dito, POD po yung priority ni client. Sa Module 7 po, pag-uusapan natin ang POD. Didiscuss ko po lahat ng kailangan matutunan dyan. Paano gumawa ng magagandang graphics, simple pero bumibentang graphics, paano mag-product research, tamang product research para yung ginagawa mong graphics, hindi mo lang chinachamba-chambahan. Okay? And kung paano mo ililink yung store mo sa Printify para pag may nag-order sa Etsy store mo, automatic nang ipiprint ni Printify, wala ka na po masyadong gagawin. Okay? Ano pa ba hinahanap ni client dyan? And yes, i-discuss din po natin dito iba't ibang klase ng POD products, hindi lang po apron, pillows, and poster, kundi pati mga apparels po, i-discuss po natin lahat yan para very, very familiar ka po and very, very knowledgeable ka po pagdating sa POD. And syempre, yes, gagawa rin po tayo ng mga shop title, banners, and shop announcement, logo, and so on and so forth po. Dito ko po diniscuss yan dito sa Module 6 po about shop management and customer service. So, gagawa po tayo dyan ng mga banners, ng mga logos, shop announcement, and so on and so forth po. Dito po yan sa Module 6. And sabi ni client, gagawa rin po tayo ng mga AI-generated artwork. Okay, dito naman ko po diniscuss yan sa Module 8. Gagawa po tayo ng mga iba't ibang klase ng AI prompts na tinatawag nila or AI artwork na tinatawag nila. And may bibigay po ako na almost 1,000 po o mahigit 1,000 po na AI prompt graphics po para ready ka na po. If na-hire ka po, pwede mong gamitin agad yung mga prompts na yon para makagawa ka na po agad ng mga graphics para po kay client. Okay? Ano pa ba? Yes, product listing optimization. Dami palang hinahanap ni client. Parang shop manager na ang gusto ni client. Anyways, nandito po yan sa Module 3 and sa Module 4. Okay, so i-discuss natin importance ng SEO and yung mga iba't ibang SEO tools. Magiging expert ka po dyan paggawa ng tamang product listing, isang optimized na product listing. Di-discuss natin title tags, description, and markup. And proper keyword research po, lahat po yan nandyan po sa Module 4. Hindi lang po yan, hindi ko lang po kayo tatapunan ng information and bahala ka na sa sarili mo. Hindi po. Kaya dito po sa ating course, meron po tayong Module 9 kung saan ituturo ko po sa iyo kung paano ka naman makakapaghanap ng mga magagandang client katulad po ni ma'am o ni sir na nagpapasahod po ng 176,000 pesos. Okay? So, tuturuan po kitang gumawa ng resume mo, ng online portfolio mo, yung sinasabi ko po kanina. And ang maganda po sa paggawa natin ng online portfolio and resume, hindi mo po kailangan ng experience, skill, or knowledge. Kasi may ipapalit po tayo dyan na mas maganda. Beginner-friendly po ang paggawa natin ng online portfolio. Okay? Next, hindi ko lang po kayo tuturuan kung paano po maghanap ng mga ganitong kagagandang client po and paglalawayan lang po natin. Hindi po. Tuturuan ko po kayo kung paano po sila i-approach. Gagawa po tayo ng napakagandang cover letter. Yung cover letter po, ito po yung parang love letter natin kay client. And syempre, once na invite ka for interview, lahat ng possible na itanong po ni client nandyan na po sa ating part 1 to 5 na interview question. Isasagutin po natin pinakamahihirap, pinakamadadaling interview questions and bibigyan po kita ng mga scripts. Right? And syempre, hindi lang po, again, hindi ko lang po kayo bibigyan ng information, ng knowledge, kundi i-apply po natin yung actual na natutunan nyo para makikita po natin kung tama ba talaga yung natutunan mo. Halimbawa,
masipag ka nga mag-aral pero nung ina-apply mo na hindi pala tama. Okay? So meron po tayong on the job training worksheet po. Ito po yung actual na work po, actual na trabaho na po ito na i-check po natin kung tama talaga yung natutunan mo para pag salpak mo po sa work, impress na po si client dahil alam na alam mo na po na yung ginagawa mo. Hindi niya natatanungin kung ilang years na ba experience mo kasi alam niya na very expert ka na po sa ginagawa mo. Okay? So, meron po tayo yung POD expert worksheet po. Yan yung hinahanap po ni client. Meron po tayong product listing specialist worksheet. Yan din po yung hinahanap ni client. And yung product researcher worksheet. Nandiyan po lahat ng klase ng worksheet na pwede mong maisip when it comes to Etsy jobs po. Okay? And again, hindi pa po natatapos yan. Gusto ko po talaga, nung ginawa ko po itong course, ang gusto ko po talaga, once natapos mo po yung course, nakuha mo yung certificate mo, ready ka na pong mag-apply. Wala ka ng, kumbaga wala ka pong butas na pwedeng makita ni client na hindi ka niya i-hire. Gusto ko pagpunta mo doon, nag-a-apply ka, ready ka na. Kaya meron pa po tayong weekly webinar. Spoiled na po kayo Dito po sa weekly webinar natin, i-check natin yung mga resume ninyo, yung mga worksheet nyo, online portfolio. Siyempre, bibigay po ako ng mga tips and lahat po ng kailangan nyo para maging mas successful po kayo sa pag-a-apply ng hindi lang po isang client kundi multiple clients po. Alright? So, again, thank you so much po sa panonood. Para po dun sa mga interesado, nandiyan po yung link sa description. Yung second link po sa description para sa mga gusto pong mag-enroll. Okay? Para matutunan mo po kung paano mag-enroll. And if may mga questions ka naman po, clarifications or tanong, i-message mo lang po ako sa Facebook. Bumalik na po ang Facebook natin. Hindi na po hindi na po tayo na-log out. Okay? Bumalik na po ang Facebook natin. So, pwede mo na po ako i-message doon. Alright? So, again, thank you so much po for watching this video. This is Neil Poserio. Have a great day po sa ating lahat and God bless po sa ating lahat. Alright? So, bye-bye.